Maraming salamat sa Panginoon sa minsan pa ay buhay na ipinahiram niya sa bawat isa sa amin. Muli po ay aawitan natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan.
kay Kayungan, mga kapatid ko po sa Calvary Chapel, Concepcion. Salamat po sa very nice worship natin sa umagang ito. Salamat po sa ating worship team, kay Brother Russell, Sister Rose, at alam po ninyo, kompleto po sila dyan. Kasi behind the scene ay nandiyan Sister Faith, Sister Anne, si Brother Vince, Sister Grisha, supporting ang ating worship. Kaya salamat mga kapatid ko sa bagay na ginagawa po ninyo sa ating iglesia. Kahit na tayo magkakahiwalay, nandiyan pa rin po kayo na patuloy na gumagalaw para sa ating Panginoon. Kaya salamat. Yan, mga kapatid, kamusta po kayong lahat dyan? Naway nasa maayos kayo pong kalagayan. Well, update lang po dito sa amin ay nakakalungkot na balita dahil last Wednesday ay mayroon pong confirmed positive COVID-19 dito po. Isa po siyang senior citizen na may history travel, galing po siya ng US. At yun nga, nakitaan po siya ng symptoms, and then nung Wednesday ay na-confirm positive na po siya. Dinala po siya sa Dagupan City para sa kanyang treatment, at ang latest na balita ay bumubuti ang kanyang kalagayan. Yun lang, ay ang tinetrace ng ating gobyerno dito ay yung mga taong nakasalamuha niya. Kaya ang lugar po nila o yung barangay po nila ay nilockdown, walang makapasok, walang makalabas para mabantayan po yung sitwasyon. Kasi alam po ninyo dito sa Alaminos ay napakamaraming tinatawag na PMU, yung person na matigas ang ulo. Lalong-lalo na yung mga kabataan na nandyan nag-uumpukan, na nagkukwentuhan, nagtatambayan, kung ano yung mga bagay na ginagawa nila, nandyan sila. At yun yung po yung isang risky, yung isang bagay na hindi po maganda dahil ang COVID-19 ay wala po siyang pinipili. No? Walang pinipili, bata man, matanda man, tatamaan. At may tinatawag tayong symptomatic, asymptomatic, yun po yung mga tao na nakakahawa. Kaya naway, sa inyo po dyan, mag-ingat po kayo, although na wala pa pong COVID-19 positive po dyan, ay mas maganda manatili pa rin po kayo sa inyong mga tahanan, mga kapatid ko. Yan, sige. Sa umaga pong ito ay titignan po natin ang isang epistle. Ito po yung epistle ni Apostle John na isinulat niya po sa mga believers, mga mananampalataya, o tinatawag ng mga children of God. Well, sinasabi ng lahat ng tao, sinasabi ng karamihan na tao na ang lahat ng tao ay anak ng ating Panginoong Diyos. Well, nagkakamali po sila. Ang katotohanan, ang lahat ng tao po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi niya po anak ang lahat ng tao. Kaya ngayong umaga, ititignan po natin paano ba nagiging anak ng Diyos ang isang tao at ano ba yung bagay na nagdala sa atin na tayo ay tawagin niya ngayong kanyang mga anak. Kaya yan po ang titignan natin sa umagang ito. Kaya kung nandyan po ang inyong mga Bible, ay sabay-sabay po natin itong buksan sa book ng 1 John. 1 John chapter 3, verses 1 to 3. 1 John chapter 3, verse 1 to verse 3. Ngayon, kung nandoon na po kayo, ay sabay-sabay po natin itong basahin. Sabi po dito sa verse 1, "Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure." Yan, maliwanag na sinasabi po dito ni Apostle John na ganun na lamang ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo ngayon ay tinatawag niyang kanyang mga anak. So ang tanong ko po kanina ay, ano ba yung naging avenue kung bakit po tayo napunta dun sa position na tayo ngayon ay tinatawag niyang anak? Dito pa sa verse 1, sabi, "Behold, what manner of love the Father has bestowed on us." So ang naging avenue o nagdala sa atin para tayo ay maging anak niya, mismo yung love niya, yung pag-ibig niya sa atin. Ngayon, paano ba natin mapapatunayan na totoo nga na inibig tayo ng ating Panginoong Diyos, na tayo ay love niya? Yung bang narinig natin na sinabi niya na, okay, mahal ko kayo, kaya ngayon anak ko na kayo? Hindi po. Ang love ng Panginoong Diyos ay pinakita niya po
sa atin sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Yeshua. Yung bagay na inaccomplish niya dito sa buhay na ito. Unang-una, alam natin na siya ay ipinanganak. No? Siya nagpunta dito, siya ay ipinanganak, siya ay nabuhay na righteous and godly. Siya po'y namatay para sa forgiveness ng ating mga kasalanan. Kaya yan po yung isang part na masasabi natin na patunay na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Imagine, ibinigay ng ating Diyos ang kanyang bugtong na anak para lang tayo po ay maligtas. Kaya parte po yan ng love ng ating Panginoong Yeshua. Kaya masasabi natin na ang love o pag-ibig ng ating Panginoong Diyos is more of a deed than more of a word. More than of a word. No? Ibig sabihin, mas matimbang yung bagay na ginawa niya kaysa dun sa sinabi. No? Pinakita ng Panginoong Diyos na mahal niya tayo sa pamamagitan ng ginawa niya. Kasi ang tao po, palagi natin maririnig na sasabi, oh, mahal ko kayo, mahal kita. Pero, kulang naman sa gawa. More sa salita, kulang sa gawa. Pero ang ating Panginoong Diyos, more of a deed than more than of a word. Okay? So, ang ginawa ng ating Panginoong Yeshua ay isang katunayan na tayo ay iniibig niya nga. So now, papaano tayo na-qualified naman na tayo maging anak? Kasi in-express ng Panginoong Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Paano naman tayo na-qualified? Ang sabi dito sa John chapter 1, verse 12, for those who believe were given rights to become children of God. Yun naman. Sa mga tao daw na maniniwala saan? Na ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay at namatay, nabuhay muli para sa ating mga kasalanan. Doon po tayo ngayon magkakaroon ng right na tayo ngayon ay maituring na anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang buhay natin, kung dati nilalang niya lang tayo, nabago na po yun. Ngayon ay tinuturing niya na tayong anak for those who believe. Now ngayon, as a child of God, dapat ay na-identify ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Okay? Bilang anak ng ating Panginoon, dapat ay na-identify siya sa buhay natin. Kasi ang konteksto po nito, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, yung father ay protege ng anak. Yung ama ay protege ng anak. Hindi po yan katulad sa panahon natin na basta lumabas sa'yo. Kinukonsider mo na, oh, anak ko yan, lumabas sa akin. Pero hindi po. Sa Panginoong Jesus, ang ama ay protege ng anak. Ibig sabihin na sa anak nakikita kung sino ang ama. Kaya dapat sa buhay natin ito, nakikita po kung sino ang Diyos natin. Kaya tinitignan natin, binabantayan natin. Sabi nga, your life matters, no? Your life matters. Kasi sa life mo ay diyan ma-identify kung sino siya. How you live your life matters. Kasi ma-identify ang Panginoong Diyos sa iyong buhay. Una, sa pananalita mo. Paano ba tayo magsalita sa ating kapwa? Nakakasakit ba? Or nakaka-encourage? Paano ba tayo gumalaw sa ating kapwa? Ito ba'y paggalaw na may kabutihan o paggalaw na may kasamaan? Paano ba tayo nakikisalamuha sa ating kapwa? Makatao ba? O iniisip natin kung paano tayo makakapag-abuso sa kanila? Kasi dyan po nakikita kung sino ang Diyos o kung meron tayong Diyos sa buhay nating ito. Dyan ma-identify sa buhay natin kung sino ang ating Panginoong Diyos na ating sinasamba na nabubuhay mismo sa ating buhay. Kaya kung paano natin binubuhay ang ating sarili, ay dyan ma-identify kung sino ang ating Panginoon. Kaya importante po kung paano natin binubuhay ang buhay natin. Kaya mas maganda na huwag mo sabihin Kristiyano ka. Kasi may mga iba na sinasabi na, oh, Kristiyano ako, pero ang katotohanan ay hindi man nakikita na isa siyang Kristiyano. Kung paano siya magsalita na lang, kung paano na lang siya gumalaw, kung paano na siya trumato sa kapwa, ganun-ganun na lang. Sasabihin niya na,
Oo, Kristiyano ako. Mas maganda, hayaan po natin na sila ang magsabi na Kristiyano ka. Kasi ma-identify ka naman sa pamamagitan ng pagsasalita mo, sa galaw mo, sa buhay mo. Mas maganda sabihin nila, Kristiyano itong tao na ito. Oo nga, Kristiyano itong tao na ito. Mas magandang gano'n na mas marinig mo kaysa i-identify mong sarili mo na hindi naman tumatama. Kasi danger po yan. Kasi pag in-identify natin ang sarili natin bilang isang Kristiyano and then hindi naman tumutugma, napuput down natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Mas maganda yung nag-glorify natin sa buhay natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan kung paano natin binubuhay ang ating buhay sa buhay natin. Ito, sabi nga, your doctrine follows by your action. Ano ba yung bagay na pinaniniwalaan mo? Salita niya. Ngayon kung pinaniniwalaan mo ang salita niya, nabubuhay ka according sa salita niya, diyan ka mas nagiging maayos. At ma-identify ka nga na ikaw ay isang Kristiyano. Your belief follows by your deeds. Kung ikaw ay tunay na naniniwala, yun din yung isang bagay na ipamumuhay natin. And sabi niya po dito sa verse 1 still, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Alam po ninyo, sabihin natin na mayroong isang tao na kumain siya sa isang restaurant at natikman niya ngayon, napakasarap ng pagkain. And then, one day, napadaan siya dun sa restaurant na yon, nakita niya, pinipilahan. No, pinipilahan itong restaurant na ito. Well, unang-una, alam niya ang dahilan kung bakit pinipilahan. Kasi natikman niya, na-experience niya, nasubukan niya, na masarap nga ang pagkain doon. Pero yung mga tao na hindi pa nakatikim, sasabihin nila na, bakit ba pinipilahan nyo? Bakit ba ang tsaga-tsaga ng mga tao na yun na pumila? Kasi nga po, hindi nila pa natikman. Ganon din po ang sinasabi po dito sa part ng verse 1 na therefore the world does not know us because it did not know Him. Hindi nila tayo kilala kasi hindi po nila kilala yung Diyos na gumagalaw mismo sa buhay nating ito. Kaya nga, ang mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoong Diyos ay hindi po nila naiintindihan yung prinsipyo natin. Hindi po nila naiintindihan yung stand natin. Hindi po nila naiintindihan yung direksyon natin. Halimbawa, bakit kaya si ganito? Alam niya naman na pag Sunday ay talagang peak day ito. No, maraming bibili, pero bakit siya nag-close ng kanyang tindahan? Bakit siya nag-close ng store? Nagsisimba, hindi niya alam na ito na yung babawi kami para kumita. Hindi po nila naiintindihan kasi hindi nga nila na-experience. Pero ikaw, tayo na naka-experience ng kahalagahan ng ating ng Panginoong Diyos, na sa buhay natin ito importante siya dahil siya yung bagay na nangunguna, siya yung bagay na nagsusustain ng ating buhay. Kaya ganun na lang yung pagbibigay nating importansya sa Kanya. Pero sila, hindi po nila naiintindihan. Now, ngayon, if sila ay makakilala sa Panginoon, magbabago rin po yun. No? Maiintindihan na nila, kaya ganun na rin po ang kanilang gagawin. Kaya sabi niya dito, therefore, the world does not know us because it did not know Him. Hindi po natin sila masisisi. Kasi nga po, hindi pa nila nakikilala ang ating Panginoong Diyos. Pero sa atin, alam natin, kung tayo ay Kristiyano, na mas binibigyan halaga natin sa buhay na ito, ang ating Panginoong Diyos. Sabi po dito sa verse 2, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. As He is. Yan. So dito sinasabi, hindi pa raw na-reveal kung sino po tayo. Mari-reveal ito pag ang ating Panginoong Jesus ay na-reveal niya. Alam po ninyo yung mga tinatawag ngayon na PPE,
yung ang tawag dito, yung personal protective equipment. Kanina pinapanood ko po yon. Napakarami pala noon. Unay, maglalagay siya ng suit sa katawan, and then maglalagay siya ng face mask, maglalagay siya ng gloves, maglalagay siya ng plastic sa paa, and then magsusuot po siya ulit ng overall. Yung overall niya ay may hanggang dito, matatakpan yung face mask, then makocover yung head. Maglalagay na naman po siya ng face mask, maglalagay na naman siya ng gloves, maglalagay na naman siya ng sapin sa paa, and then lastly, ilalagay na naman yung kanyang goggles. Napakarami pala nito. Pero isipin po natin, may mga militar na magsusuot nito mga protective gear na ito. Ang mga militar na ito ay may general, may private, may sergeant. Ngayon nagsuot sila. Lalabas sila ngayon. Hindi po natin alam dyan kung nasan yung general. Kung sinong general, sinong private, at sinong sergeant. Kaya, hindi natin kung paano tayo ngayon makiusap sa kanila ay dapat nasa maayos. Well, ganun sa atin. Ibig sabihin, ito isang halimbawa kung paano tayo dapat nakikiusap o nakikitungo sa kapwa nating Kristiyano. Kasi hindi natin alam. Hindi pa natin nakikita. Hindi pa sila nare-reveal sa atin. Kaya dapat pag nakipag-usap tayo sa kanila, nakitungo tayo sa kanila with respect. Mas maganda, do not judge. Huwag natin silang husgahan. Sometimes nagkakamali po tayo. Nagkakamali ang ating kapwa. Huwag natin po silang husgahan. Kasi ang nakikita lang natin ay yung present ng buhay nila. Hindi natin alam yung mga susunod. Yung susunod, hindi mo alam sa susunod. Mas maging maayos pala siya sa'yo. Kaya nga dapat how we treat each other ay with respect. Naiintindihan niyo po ako kung paano natin itrato ang bawat isa ay with respect sa bawat isa sa atin. Kaya sabi niya, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when it's revealed, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos. Kaya, mas maganda, how we treat each other ay with respect. Maging maingat sa pakikitungo sa bawat isa. Huwag natin siyang husgahan. Kung ngayon ay ganyan ang sitwasyon niya, ganyan ang nagkamali siya, huwag natin siyang husgahan na, wala na siya, mapupunta na siya sa impyerno. Hindi natin alam. Kasi ang Diyos lang ang nakakaalam ng buhay hanggang sa finish ng buhay natin ito. And then sabi niya, and everyone who has this hope in Him purifies himself just as he is pure. Ito naman yung tinatawag po nating sanctification. Kasi dito makikita natin yung taong may understanding. He continues to purify himself. Ibig sabihin na ang tao na may kaalaman sa salita ng ating Panginoong Diyos ay unti-unting na-purify ang kanyang buhay. Hindi po religion. Ibig sabihin ng religion ay yung may mga tao kasing nagiging religion. Napupunta sa church, aalis ng church, babalik na gano'n naman ang routine ng kanilang buhay, pupunta ng church, aatin ng church. Religion po ang tawag doon, nagiging religious lang tayo. Pero ang isang tao na tunay na nagkakaroon ng understanding sa salita niya, alam po niyo, meron po kasing preparation yan eh. Bago ka pumunta sa church, may preparation yan. Yung ina-anticipate mo ngayon, yung, Lord, ano po ba ang meron sa umagang ito? Ano po ba ang mensahe mo sa akin sa umagang ito? At ito na naman, Ama, na magiging maayos na naman ang aking buhay. Kung paano na naman ibubuhay ang buhay ko, ano na naman, Ama, magiging mensahe mo. I can't wait to hear it. Yan ang isang preparation ng isang tunay na may understanding sa Panginoon. Kaya makita mo pag narinig niya, ina-apply niya, he continues to purify ngayon ang kanyang sarili. Ang purification po kasi hindi po yan one time. Na pag tumanggap ka sa Panginoon, maayos ka na agad. Hindi po. Kaya nga may sanctification stage. Step by step. Stage by stage. Parang mineral water. Paano, bago ma-purify po yan, ay dadaan po yan sa napakaraming cycle. Cycle number 1, cycle number 2, cycle number 3, cycle number 4. Hindi ko alam kung ilang stages yan.
Pero maraming stages po yan. Ganon din po sa buhay natin. Nasa buhay natin ito, araw-araw dapat ay na-purify ang buhay natin. Mas nagiging mabuti ang ating buhay. Nababago tayo, nalilinis tayo, napabalatan tayo. Yan, dapat ganun ang nangyayari sa buhay natin. Meron nga po isang kaibigan na na-meet ko. At ang sabi niya, balita ko, pastor ka na ngayon. Sabi ko naman, alam mo ba, sabi niya sa akin, nung kabataan ko, mainit ako sa Panginoon. Talagang ginagamit ako ng Panginoon. Nag-worship lead ako, na sumasama ako sa evangelism, sa mga retreat, sa mga concert, lahat-lahat yan. Napakasaya, ang ganda, dami kong nagawa para sa Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, napakagandang experience yan. Pero ang tanong ko, bro, kamusta ka na ngayon? Kasi ang importante is yung ngayon. Kasi ang purification po ay everyday, continuous. Hindi po siya selection na naging parte lang siya ng buhay mo and then wala na. Kaya tanong ko, kamusta ka na ngayon, bro? Sabi niya, na-stop kasi ako dyan dahil nagkapamilya ako. At importante, mabuhay ko ang pamilya ko. Kaya naging busy ako sa trabaho. Well, alam natin na nakakalungkot na marinig yan sa isang dating masasabi natin na naging mainit sa Panginoon. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat the moment na tayo tumanggap sa Panginoong Jesus, that moment, until now, sa mga oras na ito, dapat ay nabago ang buhay natin araw-araw. Kung dati ay nasa stage 1 ka, dapat ngayon nasa mga stage 99 ka na o 90 plus. Kung hanggang 1 million yan, dapat nadoon ka na sa mga stages na yan. Ibig sabihin, may progression na purify tayo bilang anak niya. Kaya sabi niya dito, and everyone who has this hope in Him purifies himself. Bakit? Just as He is pure. Kasi pure siya. Ang ating Ama ay pure. Kaya dapat tayong mga anak ay nagiging tulad ng Ama. Protege tayo. Sabi nga ni Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. Kaya sa buhay na ito, dapat nabubuhay tayo to be Christ-like. Nagiging tulad tayo ni Kristo, na nagiging righteous at nagiging godly. Wala pong Kristiyano na nanatili na kung sino siya dati ay ganun pa din siya. Walang Kristiyano na nagsasabi na ganito ng kinalakihan ko, ganito ng pag-uugali ko, kaya hindi po. Dahil alam natin, ang pagiging isang Kristiyano ay nababago tayo sa pagiging mabuti natin. Kasi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Ama, He is holy and He is pure. Kaya mga kapatid, naway naging encouragement ito sa atin na malaman natin na tunay nga na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po yan sa salita, kundi sa bagay na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya kinonsider niya tayong mga anak niya nung tayo'y naniwala, nanampalataya, at naway manatili ang respect sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na ay ibuhay natin ang buhay natin na na-purify tayo, na nababago tayo. Kaya nawa magtulungan tayo sa bawat isa, maging encouragement tayo sa bawat isa, na tayo po ay makarating sama-sama kung nasaan ang ating Panginoon Yeshua. Kaya mga kapatid, maraming salamat muli sa susunod pong Sunday. Ingat po kayong lahat dyan at namimiss ko na kayo. God bless us all.